Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Ana Ros Elveran at ngayon po ay ating tatalakayin ang patungkol sa teoryang formalistiko o formalismo at teoryang marxismo sa panunuring pampanitikan. Ngunit bago ang lahat, ngayon po ang una natin tatalakayin ay ang teoryang formalistiko. Ngayon, ano nga ba ang teoryang formalistiko o formalismo? Ang formalismo ay isang teoryang pampanitikan na nakatuon sa estruktura ng isang akdang pampanitikan. Sa ilalim ng teoryang ito, ang mga mambabasa ay binibigyang diin ang anyo at estilo ng isang akda sa halip na ang nilalaman o konteksto ito. Ang layunin ng formalismo ay suriin ang mga elemento ng akda tulad ng wika, tono, at estruktura upang maunawaan ang mga mensahe at tema nito. Ang teoryang formalistiko o formalismo ay isinilang noong 1910 at yumabong noong dekada 50 at 60. Ang teoryang ito ay may pananaw na ang akda o teksto ay dapat suriin at pahalagahan kung ibig talagang masukat ang kagandahan ng isang akda. Ang layunin ng pagsusuring formalistiko o formalismo ang pagbibigay pansin sa anyo ng panitikan. Ang pisikal na katangian ng akda ang pinakabuod ng pagdulog na ito. Naging tanyag ang pananaw na ito sa panunuring pampanitikan dahil na rin sa dami ng mga pagsusuring ginamitan ng ganitong pananaw. So, ang tunguhin ng pananaw na ito ay matukoy ang sumusunod. Una, ang nilalaman. Pangalawa, ang kaanyuan o kayarian. At ang pangatlo, ang paraan ng pagkakasulat ng akda. Sa pananaw na ito ay hindi lamang mahalaga ang pagbabalangkas, kundi ang pagsusuri na rin ginamit. Sa pagtatalakay ng akda, dapat ang mailantad lahat ng mahalagang bagay mula sa simula patungo sa iba't ibang elementong magkakaugnay hanggang sa katapusan. Dapat makita kung may irony o paradox o may kalabuan o may iba pang elemento sa akda. Kung makikita ang mga elementong ito, masasabing mahusay ang akda. Binibigyang atensyon din ang salita o vokabularyong ating kaibahan ng mga salitang pampanitikan sa pang-araw-araw na ating salita. So may mga uri ang teoryang formalistiko o formalismo sa panunuring pampanitikan. Ang sanaysay. Ayon sa makata at magaling na manananaysay na si Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay isang salaysay ng sanay. At sapagkat ang panumbas ng salitang Esayas sa Pransya ay walang katumbas sa Tagalog, kaya't hinango sa definisyong ito ni Abadilla ang katawagang sanaysay, na ang ibig sabihin, ang isang manunulat ay makakasulat lamang ng isang mabisang sanaysay kung ito'y masasaklaw ng kanyang kaalaman, pag-aaral, karanasan, hilig, pananaw, katauhan, at kalagayan. Ayon naman po sa Frances na si Michel de Montaigne, ang may akda ng Esayas, ito ay pagsulat sa personal na karanasan, damdamin, puro-puro o palagay ng manunulat sa paraang magaan, kawili-wili at nakakapagbigay impormasyon sa mambabasa. So kabilang po sa mga uring ito ng panitikan ang mga sumusunod. Una, meron tayong artikulo sa mga magazine at pahayagan. Pangalawa, ang disertasyon. Ikatlo, editorial. Pangapat, naghalayan. Panglima, panunuring, pampanitikan o pampelikula. Pang-anim,
ang talumpati at ang pang-pito ay ang thesis. So sa salaysay po ay mayroon tayong dalawang uri nito. Ano nga ba ang dalawang uri ng salaysay? Una, meron po tayong formal o impersonal na salaysay at ang informal o personal na salaysay. Una, ano nga ba ang formal o impersonal na salaysay? Sabi dito, nagtataglay ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng formal na paraang bunga ng isang pag-aaral o pananaliksik. Ang formal na salaysay ay ginagamitan ng formal na wika. Kaya higit na mabigat na basahin. Ang tono ay seryoso, pang-intelektual, at walang halong pagbibiro. Kusa rin inilalayo ng may akda ang sarili niya sa akda upang maging kapanipaniwala ang pinaksa. Karaniwan, ikatlong panauhan ang kanyang ginagamit. Ikalawa po, ang informal o personal na salaysay. Ano po ba ito? So karaniwan po rito, naglalahad ng kawiling-wiling paksa. Ang pagpapaliwanag ay maaaring batay lamang sa karanasan o puro-puro. Palakaibigan ang mga salita at para lamang makikipag-usap ang tono ng may akda. Karaniwang unang panauhan ang ginagamit. So mayroon po akong dalawang halimbawang ibibigay sa ating formal na sanaysay at di formal na sanaysay. Ang unang halimbawa ay naglalaman sa sanaysay tungkol sa mabuting desisyon sa paghinto sa pag-inom ng alak. Ngayon po, akin pong babasahin para sa inyo. Kung tutuusin, isang napakadaling gawain ang pagpasok sa kahit anong uri ng adiksyon. Ang mas mahirap ay ang paglabas sa gantong kondisyon kapag ikaw ay nalulung na. Ang alkohol ay isang nakaka-addict na substance. Kung patuloy mo itong aabusuhin sa matagal na panahon, maaari kang mahulog sa kanyang patibong. Maaari kang maging addict dito at mamamalayan mo na lamang na hindi mo na pala kayang kumilos kung wala ito. Magigising ka na lamang isang umaga na hindi mo na pala kayang mabuhay nang hindi umiinom. Sapagkat ang alak nga ay nakakapasok na sa iyong sistema at ito'y nakakagawa ng isang malakas na impluwensya sa iyong katawan at isipan, na parang kasama na ito ngayon sa iyong regular na pangangailangan upang makagawa ng pang-araw-araw na gawain. Alam nating lahat na ang alak ay isang mapanirang substance. Maraming masamang epekto ang labis na pagkonsumo nito sa ating kalusugan at buhay. At kahit na baliktarin mo ang sitwasyon at mundo, sigurado akong malalaman mong walang mabuting maitudulot ang labis na pag-iinom nito, lalo na sa pagtagal ng panahon. Kaya nga, ang paghinto sa pag-inom ay isang mabuting desisyon na siyang nakapagpabago ng iyong buhay at pati na rin ang kalagayan mo sa iyong community or komunidad at kapaligirang ginagalawan. Hindi rin natin dapat isasatabi na ang desisyong ito, ang paghinto ng bisyong ito ay makabubuti sa iyong kinabukasan at makapagpapatibay ng pag-ubos. Hindi rin natin dapat santabi na ang desisyong ihinto ang bisyong ito ay makabubuti sa iyong kinabukasan at makapagpapatibay pa ng lubos ng mga relasyong maaaring nasira noong nakaraan habang ipagpapalit mo kang alak sa iyong mga mahal sa buhay sa mabuting paghinto ng pag-inom.
So kung atin pong makikita, ang tekstong ito ay naglalaman ng mga karanasan o maaaring karanasan ng manunulat o isa sa may akda nito. So, kung mapapansin po natin, napaka-formal po ng sanaysay na ating binasa. At masasabi nga natin na ang gumawa nito ay pinapaloob ang kanyang sarili na bilang isang ikatlong panauhan. Okay, next po. Meron po tayong kalawang halimbawa ng di formal na sanaysay. Ngayon po, akin po muling babasahin sa inyo ang teksto na narito. Nagdaan ng araw ng mga puso, kumita ng malaki ang mga tindahan ng bulaklak, tindahan ng kapote, at tindahan ng balot sa kanto. Malaki rin halos ang kinita ng mga sinehan, restaurant at mga motel, maging ang mga pabrika ng tsokolate at stationery. Ang ligayang dulot ng Valentine's Day ay binalot sa mga regalong pinagsumikapang ipunin. Upang mabigyan ng kahit kaunting saya ang pagbibigyan natin. Hindi mahalaga ang regalo. Mas mahalaga ang pag-aalala ng nagbibigay sa binigyan. At ang kilig na nararamdaman sa piling ng iyong pinakamamahal ay nakamit sa pamamagitan ng PDA at PMS o kahit sa simpleng HHWW. Ano nga ba yun? Ang HHWW ay holding hands while walking. Nang magsing-irog, ang mahalaga ay tumitibok ang puso ng bawat isa. Ang sinasabing nating love is in the air. Kagaya ng mga nagdaang umaga, nagising ako kasabay ng tilaok ng mga manok sa kapitbahay. Sinalubong ako ng lamig na dulot ng hanging amihan paglabas ko ng bahay. Madilim-dilim pa at siguro ay ako pa lamang ang gising sa hanay ng mga bahay sa lugar na ito. Wala ba kaming isang taon na nakalipat dito sa lugar na ito? Iba ito sa lugar na kung saan ko hinasa ang aking tari at tali. Sa lugar na kinamulatan ko, hindi natutulog ang oras. Laging maingay, laging magulo. Libangan ng tao ang makipag-away sa kapitbahay. So kung mapapansin po natin, sa tekstong ito o sanaysay na ito, ang mga salitang di formal na ginamit ng may akda ay ang salitang PDA o Public Displaying of Affiliation at PMS at saka yung HHWW. At dito din natin makikita sa pagbasa pa lamang po ng sanaysay, ginamit niya po ang unang panauhan. So, yun po ang pagkaiba ng informal sa formal na sanaysay. Okay. Din po tayong mahalaga mga bahagi ng teksto para masuri ang tema o paksa sa akda. Una, meron dapat tayong sensibilidad ng mga tauhan. Pangalawa, pag-uugnayan ng mga salita. Katlo, ang istruktura ng wika. Kaapat, metapora. Panglima, ang imahen. Pang-anim, ang ginamit din dito na tinatawag na organic unity o may kabuang kaisahan. Una, ano nga ba ang sensibilidad ng mga tauhan? Ang sensibilidad ng mga tauhan, dito nakapapaloob ang mga tauhan sa isang akda or the type of character, ang bida at ang kontrabida. At meron din po tayo rito ang motibasyon. Pangalawa, pag-uugnayan ng mga salita or the context, kung ano nga ba yung nilalaman ng akda. Pangatlo,
Istruktura ng wika, kung ito po ba ay conventional. Pang-apat, metapora. Pang-lima, ang imahe. Which part of the film or story appeal to your senses? So, nasaan po ba sa tekstong iyon? Sa imahen na napapaloob, yung kumuha ng attention mo. Yung part na yun, yung nagustuhan mo talaga sa isang akta. Number 6, organic unity o ng may kabuang kaisahan. Ito po yung sinasabi nating beginning, middle, and end. Unahan, gitna, at katapusan ng isang akta. Next po, may mga bahagi din po tayo ng formalismo. Meron po tayong 4 na bahagi. Ang wika, istruktura, tono, at tema. Una, ano nga ba ang wika? So, ang wika ay isang pangunahing bahagi ng formalismo. Ang mga tagapagsuri ng akda, pampanitikan ay nagtutuon ng pansin sa pagpili ng mga salita, mga figurative language, at iba pang mga elemento ng wika. So, halimbawa po nito ay kung paano ginagamit ang mga simbolo at metapora upang maghatid ng mensahe. Ang masusing pagsusuri sa wika ng isang akda ay nagbibigay daan upang maipakita ang kabuang epekto nito sa isang mambabasa o sa mga mambabasa. Kalawa po, dumako po tayo sa estruktura. Ano po ba ang estruktura? Ang estruktura ng isang akda ay isang pangmahalagang bahagi ng formalismo. Sinasalamin nito kung paano makaayos ang mga bahagi ng kwento, kasama na ang simula, gitna, at ang wakas. So, ang pag-unawa sa estruktura ng akda ay tumutulong sa mga mambabasa na makita kung paano nag-uugnay ang mga pangyayari at kung paano bumuo ng tensyon at resolution. Halimbawa po nito ay sa isang nobela, ang pagkakaroon ng flashback ay maaaring magbigay ng lalim sa kwento. So kung mapapansin po natin, gabi-gabi po kapag tayo ay nanonood. So 'di ba meron tayo nung nakaraan bago mag-proceed or bago ipagpatuloy ang pangalawa or susunod na episode ng mga kwentong ating pinapanood or binabasa. At dun po parati ang flashback or sa Tagalog ang nakaraan. Yan po ay ang estruktura ng isang akda kung paano siya binubuo. Next po, ang tono. Ano nga ba ang kinalaman ng tono sa formalismo? So, ang tono ay tumutukoy sa damdamin o sa loobin ng isang manunulat sa akdang pampanitikan. Ang tono ay maaaring maging seryoso, malungkot, masaya, o nakakatawa. Ang pagsusuri ng tono ay mahalaga upang maunawaan ang pananaw ng manunulat at kung paano ito nakakaapekto sa mga mambabasa. Ang halimbawa nito ay ang isang malungkot na tono ay maaaring magpahayag ng mga tema ng pagkawala at pagdadalamhati. So sa tono mo makikita kung ang isang kwento po ba ay masaya o malungkot or ito ay nakakatawa. So dito mo rin po mararamdaman kung ang manunulat o ang may akda ay nakakaramdam ng saya o lungkot sa tulong ng tono. At ang panghuli, meron po tayong tema. Ang tema ay ang mensahe o aral na nais iparating ng akda. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga elemento ng wika, estruktura at tono, maaaring matukoy ng mga mambabasa ang mga tema na nakapaloob sa akda. Ang tema ng pag-ibig, pagkakaibigan o laban sa mga hamon sa buhay ay madalas na matatagpuan sa mga akdang pampanitikan. So sa kwentong Ang Pagong at Matsing, ang temang kanyang ibinibigay po ay
Ang ibig sabihin nito ay huwag maglamang sa kapwa. Sapagkat si Pagong at si Matsin ay isang matalik na magkaibigan. So, pagkakaibigan, sumisimbolo ito sa pagkakaibigan. So, huwag na huwag maglamang sa kapwa o sa iyong kaibigan. Yun po ang nakakapaloob na tema sa kwentong si Pagong at si Matsin. At iyan lamang po ang ilan sa mga nakapaloob po sa teoryang formalismo o formalistiko. Ngayon po, tayo po ay dumako sa teoryang Marxismo. So, ano nga ba ang teoryang Marxismo? So, ito ay ginagamit sa pagsusuri ng kalagayan, panlipunan, pag-uugali at motibasyon ng mga tauhan sa kwento. Ang teoryang Marxismo ay inuunawa ang akda batay sa kahalagahan ng mga tauhan. Dito nakapaloob ang mga tauhang bida at kontrabida. Makikita rito ang mga suliranin ng bida na gawa ng kontrabida. Sa teoryang ito, binibigyang pansin ang mga umiiral na tunggalian ng tauhan sa sarili, sa ibang tauhan, sa lipunan, at sa kalikasan. So, paano nagsimula ang teoryang Marxismo? So, ang Marxismo ay ang mga lipo ng doktrinang pinaunlad ni Karl Marx at Friedrich Engels noong kalagitnaan ng ika-19 siglo. Ito ay naglalagay ng tatlong batayang ideya. Una, meron po tayong filosofiya ng pagtingin ng tao. Pangalawa, teoryang kasaysayan. At ang katlo ay pang-politika, pang-ekonomiyang programa. So, saan hango ang teoryang Marxismo? Ang teoryang Marxismo ay hango sa Marxismo na kung saan pinaniniwalaan ang sosyalismo ay papalitan ng lipunang walang estado at lipunang walang klase na tinatawag na komunismo. Kasama sa paniniwalang ito ang tunguhin na upang magkaroon ng walang kalamangan sa lipunan ay parehong dapat magsagawa ng organisadong revolusyonaryong aksyon upang pabagsakin ang kapitalismo at sosyalismo at magdulot ng pagbabagong tinatawag natin socio-economic. Ang ganitong pananaw ay nilipat sa iba't ibang disiplina tulad ng archaeology, anthropology, media studies, political science, theater, history, science, critical psychology, philosophy, at literary criticism. So, ano nga ba ang layunin ng teoryang Marxismo? Meron po tayong iba't ibang layunin ng teoryang ito. Una po, maipapakita ang kakayahan na umangat. Pangalawa, maging modelo para sa mga mambabasa. Ikatlo, nagpapakita na may magagawa ang panitikan. Kaapat, magtataguyod ng pagbabago. Ikalima, nagsisilbing refleksyon ang panitikan ng mga nagkakasalungatang ideolohiya na sinusuri sa paraang objektibo. So, ang teoryang Marxismo bilang teoryang pampanitikan. So, tayo po ay dadako sa teoryang Marxismo bilang pampanitikan. Ginagamit ito upang suriin ang kalagayan ng lipunan at mga karakter. Binibigyang pansin din ang mga tunggalian. Ang halimbawa nito ay ang man versus himself. Tao laban sa kanyang sarili. Man versus man. Man versus nature. Tao laban sa kanyang kalikasan or laban sa kalikasan. Man versus society. Tao laban sa lipunan o sa mga tao sa lipunan. So, inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan.
hinahanapan ng patunay ng mga naglalabasang lakas. Halimbawa na nakakapaloob po dito ay ang bida versus kontrabida. Ginagamit upang mabuksan ang isipan at mga mata ng tao sa pang-aapi at pananamantalang nagaganap sa lipunan. So may mga katangian po ang akdang kababakasan ng pananaw ng Marxismo. Ang unang katangian na taglay na meron tayo ay ang paksa. Ang paksa ay mabigat, seryoso at kadalasang tumatalakay sa buhay, kalagayan at kaugnayan ng mga uring manggagawa sa uring makapangyarihan sa lipunan. Pangalawa, hindi maiulay ng kritiko ang akda sa konteksto ito sa lipunan at sa panahong na isulat ito. Ikatlo, maaaring maiwalay ang laman at anyo ng akda sa pagsusuri. Ikaapat po, mahalagang kilalanin ang manunulat ng akda, ang uring kanyang kinabibilangan at ang mga impluensya sa kamalayan. So meron po ako ritong halimbawa ng mga pampanitikan ng mga teorya na may teoryang Marxismo. Ang mga kwentong Walang Panginoon ni Deogracias Rosario. Si Deogracias Rosario po ay isang ama na maikling kwentong Tagalog. Ikalawang kwento po, ang Diwata at ang Karagatan. So ang Diwata at ang Karagatan ay isang kwentong bayan na mula sa Ilocos. Ikatlo, ang kwentong Cinderella. Ang Cinderella ay isang pelikulang ginawa ni Walt Disney na inilabas noong 1950. So ang tatlong uri ng mga kwentong ito ay ang mga halimbawa ng mga pampanitikan o panitikan na may teoryang Marxismo. So iyan lamang po ang lahat para sa araw na ito. Maraming salamat po at naway may napulot po tayong bagong kaalaman o mga bagong impormasyon sa ating mga sinabi o tinalakay sa araw nito. Muli po, ako po si Ana Rosberan. Maraming salamat.